let's talk about Park Charge. So, ito yung bagong feature ng MG PHEV natin, guys. So, before, lagi rin ako nagpa-park charge na wala pa akong wall charger. Kasi nga, alam ko mas matipid siya. Nag-post din ako nun. So, ito yung stats before. Yan. And i-share ko yung mga naging findings ko nung nag-long drive ako this weekend. Using park charge versus intelligent hybrid. Ano nga ba yung mas sulit gamitin? Bale, may mga 20 minutes na siguro akong naka-park charge nito or 15 minutes. Yung nasa time is 2:41 PM and then 37% yung battery. Mileage, so yung gas tank 501 yung nakalagay, yung battery so 5.9, negative 5.9 kasi nga nag-generate ng power. So tataas talaga yung fuel kasi hindi ka naman umaandar pero nagbo-burn ka ng fuel, pero nag-switch siya sa power. So yung na-observe ko kasi dito before is nabawasan dati ng 15 kilometers yata or 17 kilometers sa gas tank range, pero nadagdag sa kilometer ng battery or electric is mga 45. So more than 2 times the electricity range doon sa nagasto sa gasoline. Although estimation lang naman kasi itong nasa gas tank natin 501 kilometers, estimation lang yan. So later, bago kami umalis, resume ko yung video kung ilan yung nabawas sa gasoline and then ilan yung nadagdag sa battery and kung ilang percent yung nandito. Alright, so mukhang marireach niya na yung threshold na 85% sa park charge. I think more than 1 hour na kami nandito sa parking din. So mabilis-bilis din. Ayun, 85%. Hindi ko lang alam kung mag-stop ba siya. Sabi niya mag-stop daw siya ng 85%. So baka hindi na siya magpapaabot ng 86%. Mag-stop charging na siya. So dito muna tayo sa gas tank. So sa gas tank naging 346 kilometers. Nabawasan siya ng nawala na. Nag-electric na siya. Nabawasan ng isang bar yung sa gas range, plus 346, tapos naging 81 kilometers yung electric. So nag-automatic siya dahil na-reach na nga yung threshold. Later, habang nasa biyahe, tingnan natin kung tataas ulit yung kilometer range ng gasoline. Alright, so after ng biyahe namin, nakatravel kami ng 161 kilometers. Average power niya is 2.2. Yung average fuel naman is 5.1, which is around 19.6 kilometers per liter. Yun yung mileage niya. Sa gas range naman, 305 km yung natira. And yung electric charge is 10 kilometers. So, ang nangyari nun is ginamit niya yung majority ng battery sa highway. Nung mga 15-13 kilometers na lang yung nasa electric. Saka siya nag-switch to
internal combustion. So gumamit na tayo ng gas doon. So medyo ang laking disparity pala ng una kong part charge nung bago lang ko yung sasakyan versus real world statistics na nung ginagamit na siya. Kasi lalabas na parang 3:1 yung ratio. 3 times kang mag-i-spend ng gas para makapag-produce ka ng electricity. So again, observation ko lang naman to dun sa mga na-experience ko using part charge versus intelligent hybrid. So, posibleng iba yung result sa inyo. So, yun lang. So, yun. Hindi pala sulit for me based sa experience ko yung part charge. Parang mas okay pa talaga mag-intelligent hybrid. Ngayon, kung makakapag-charge kayo sa mall or may wall charger na kayo, sulitin natin yung electric range, yung battery ng sasakyan. Kasi kaya natin yan binili dahil malamang pang bahay office yan short trips. Then sa mga long drive, dun tayo gagamit ng gas. Alright, thank you. Hopefully makatulong to sa inyo and share lang tayo ng mga experience natin.